Mayong hapon, Mindanao. Adlaw Miyerkules, Agosto 23, tuig 2023. Live gikan sa Brigada TV Studio General Santos. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dil Bartolapa ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa Tapunan. Samdan og kasamtangang nagapaayo ang kapitan sa usa ka barangay sa probinsya sa Basilan human gipusil sulod mismo sa iyahang rest house. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Nasa ilalim pa rin ng pag-abutan dito sa lungsod ng Zamboanga ang isang barangay kapitan ng Basilan ng pagbabaril nito ng suspect sa mismo nitong rest house sa may Kalye Unidad, Zone 6 Barangay Lunzuran dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakilala ang biktima na si Salam Mujala Yusuf, 57 taong gulang, may asawa at aktibong barangay kapitan ng Lower Benembengan, bayan ng Sumisip, probinsya ng Basilan. Samantala, nakilala rin ang suspect na si Vicente Locson, ligalang edad at tubong barangay Timpul, Isabela City, Basilan. Lumalabas sa investigasyon ng Police Station 5 Divisoria at ng Scene of the Crime Operatives na ang insidente ng pamamaril ay naganap bandang alas 8:30 ng gabi sa rest house ng biktima sa nasabing lugar kung saan katatapos lang di umano magdasal ang biktima nang biglang dumating ang suspect. Sa unang pagkakataon, sinubukan siyang barilin ngunit pumalya ang mismong baril ng suspect. Dahil dito, nagkaroon pa ng pagkakataon ang biktima para tumakbo paakyat sa pangalawang palapag para kunin ang kanyang lisensyadong 9mm na armas. Ngunit sa kasamang palad, tinamaan si Cap Yusuf sa kanyang kaliwang binti. Base sa report ng SOCO at PS5 Divisoria, posibleng natamaan din si Locson nung sinubukan siyang barilin ni Yusuf mula sa pangalawang palapag ng rest house ito at agad naman tumakas ang suspect palabas ng compound. Agad humingi ng tulong ang biktima sa kanyang kasambahay at mga kapitbahay para dalhin siya para sa pinakamalapit na ospital at agaran din kinontak ang mga otoridad. Habang isinasagawa ang investigasyon, siyam na kapsula ng 9mm at isa pang bala na dito ko'y nakalibre ng baril ang nakalap sa crime scene. Hanggang sa mga oras na ito, tinitingnan pa ng pulis ang totoong motibo, suspect sa pamamaril na posible umano may kaugnay ito sa politika o negosyo ng biktima. Mula dito sa Zamboanga City, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Nanghangyo karon sa BARM government ang timuay Justice and Governance nga dalion ang pagsulbad sa kagubo tali sa duha ka Moro clan sa South UP, Maguindanao del Sur tungod apektado na sa maong gubot ang mga lumad nga namuyusab sa maong lugar. Nanawagan ang grupo sa Timuay Justice and Governance ngadto sa BARM Government, LGU ug militar nga hapsayon na ang kagubot tali sa Moro clans dito sa Barangay Biarong, South OP, Maguindanao del Sur. Napugo sa pagbakwit ang pipila ka mga lumad nga tedoray ug lambangian sa hilit nga sitio sa Barangay Biarong tungod sa nahitabong engkwentro tali sa Moro clans. Una nga nahitabo ang kagubot kaniadto pang Agosto 13 tali sa grupo ni Commander Kuno ug Dato Arman sa MNLF o grupo ni Elias Marlboro, Elias Kitem ug Elias Pulong sa MILF 106 Base Command. Gikumpirma pa ang report nga adunay namatay ug naangol sa maong engkwentro. Matod ni Letasio Datuwata sa Timuay Justice and Governance, buot untang manginabuhi nga malinawon sa mga lumad sa lugar. Apan nahadlok sila nga maangin sa engkwentro, hinungdan nga mibakwit sila sa Barangay Lamod sa maong munisipyo. Adunay pipila kanila nga nakasinati na og pagpangharas ug matod pagisunog pa ang ilang worship hall. Pipila ka mga residente may balik sa ilang barangay aron i-harvest ang ilang mga tanom apan may balik gihapon sila sa evacuation centers tungod subling nahitabo ang engkwentro. Report gikan sa South OP, Maguindanao del Sur. Ako sa Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News.
Nakadawat og Verbal Commendation Award ang 22 anyos nga estudyante sa Lebak, Sultan Kudarat sa gipahigayong kompetisyon sa Asia Youth International Model United Nations sa Kuala Lumpur, Malaysia. Gani sa kapin 400 ka mga delegado, 20 lamang ang nakadawat og major award ug usa na dinhi ang maong estudyante. Ibrigada mo Ian Alyon. Wagi ang isang 22 anyos na tubong Lebak ang nagdala ng karangalan sa bansa matapos makatanggap ng Verbal Commendation Award ng International Monetary Fund o IMF sa patimpalak na Asia Youth International Model United Nations na ginanap noong Agosto 12 hanggang 15 taong 2023 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si John Merson Isonsa Iscaro, isang medical technology student mula sa San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated na tubong barangay Aurelio Freire Sr., bayan ng Lebak, Sultan Kudarat, ay wagi ng major award sa katatapos lang na kompetisyon na kinabibilangan ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mahigit 400 ang naging official delegates, 20 lamang sa 400 nakatanggap ng major awards, 7 sa nakatanggap ay Pilipino at isa dito si Escaro. The delegate of So I'm someone po kasi na very interested in politics and geopolitical relationships. So when I found out sa Facebook na may applications for Asia Youth Model United Nations, nag-apply po ako agad. It was really very unexpected kasi after 3 days, I received the result that I will be a Filipino delegate. And my country allocation was France, so I was really ecstatic po talaga. And nung tumapak po ako sa Malaysia, parang hindi po ako makapaniwala na nakarating ako doon. And up until now, nasa Cloud9 pa rin po ako na nanalo ako, naka-receive ng award. Proud ako sa aking anak. Hindi ko akalain na mananalo siya sa kanyang anak sa Malaysia. Sana ipagpatuloy mo lang ang journey mo para maging continue success mo. Ang masasabi ko lang sa iyo, son, nothing to say, but I'm very, very proud. Sana po ay pagpatuloy mo yung mga pasya mo. We are here together with your mom and your sister. We love you very much. Congratulations, Mer! Kami lang kasi yung dalawa, so grabe ka lang kami ka-close. So, alam mo naman, always ako nag-support sa'yo sa lahat ng kakahakin mo sa buhay. Ito lang si ate. Thank you, ate. Ang nasabing kompetisyon ay naglalayong magbigay daan sa mga kabataang may natatanging kahusayan sa diplomasya at paggawa ng mga solusyon upang tugunan ang mga problema at isyong naranasan ng bawat bansa sa buong mundo. Si Iscaro ay na-appoint sa bansang France at nagbigay ng mga solusyon at opinyon ng nasabing bansa tungkol sa economic downturns in the post-pandemic era. Sa kanyang opening statement, binigyang diin niya ang pagbangon ng France sa pandemya at sa kung anong tulong ang pwedeng maiabot ng bansa sa mga developing countries. Bagamat France ang country allocation ni Iscaro, binigyang diin niya na isa pa rin siyang Filipino representative at bitbit ang ngalan ng Lebak, Sultan Kudarat sa buong competition. Kaugnay nito, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si John Merson Isonsa Iscaro maging ang kanyang magulang at kamag-anak sa nasungkit na award. Si Iscaro ay lalaban muli sa Bangkok, Thailand ngayong November sa Asia World Model United Nations. Ipinabot ni Iscaro ang pasasalamat sa mga taga-suporta sa bayan ng Lebak at nagpahayag na kanya ding inaasahan ang patuloy na pagsuporta ng kanyang mga kababayan sa susunod niyang laban. Mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, ito si Kabrigada Ian Alion in the heart of changing lives, Brigada News. Nagtapok ang mga gagmayng negosyante sa Tibok, Mindanao sa gipahigayong 32nd Business Conference sa Pagadian City asa gibida ang mga nagkandiihang lokal nga produkto.
Ibrigada mo, Annalyn Kalunod. Kamalampuson ang pag-abre sa unang adlaw sa 32nd Mindanao Business Conference Trade Fair 2023 sa Pagadan City nga gadala sa tema nga pivoting to borderless business in Mindanao nga mulungtad hangtod pitsa 25 niini nga bulan. Mosalmot sa nasangpit nga aktibidad ang 48 ka mga exhibitors nga gikan sa nagkadayang lungsod og lalawigan aron usab nga ipakita og ipasigarbo ang ilang tagsa-tagsa ka mga produkto. Naka-display sa gawa sa usa ka mall ning syudad ang nagkadaiyang mga produkto nga pwedeng paliton sa mga katawhan. Una nang gibutyag ni Mayor Samico nga ang 32nd Mindanao Business Conference gatumong sa pagpangimbitar og dugang mga investors nga mosulod sa dakbayan og mahatagan usab og trabaho ang katawhang pagadianon bisan pa ang kasikbit nga mga kalungsuran. Galaom ang mayor nga human sa aktibidad madugangan ang mga negosyanteng mamuhunan sa dakbayan. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian, Brigada Annalyn Kalunod, Brigada News. Padayon gihapon ang pagbaklas sa mga learning materials sa mga eskwelahan sa Coronadal City. Gani gikakurat sa mga magtutudlo ang maong sugo apan kinahanglan matud pa nga tumano na ang memorandum sa DepEd. Ibrigada mo, Jet Sibanes Gape. Masako na ang mga manunudlo sa Coronadal sa pagpangbaklas sa mga learning materials sa sulod sang ilang mga hulot sa tagsa ka mga buluthuan. Isa na diri si Teacher Emma Simpson, grade 3 teacher sa Barrio 8 Elementary School, kung sa diina mabugat man sa iya nga baklason ng iyaging pangabudlayan apang kinahanglan bagod suno pa sa kamanduan sang DepEd Central Office. Syempre, kay DepEd order man ini siya, so magsunod kita sa aton nga superior kag kung ano ang aton nga kung ano ang hambal sa aton nga DepEd secretary. Okay. So sa baklas operation nga ini, although bugat sa dughan naton nga tanggalon tanan ang mga nakapilit sa aton nga pader, siguro mas magtawhay man siguro kung sa pananawan sa mga kabataan nga limpyo ang palibot kag syempre makafocus sila sa ilang pagtudlo kapag eskwela. Magluwas sa pagpangbaklas, masako man si Teacher Emma sa pagpamintas ang iyang hulot sandig sa kulay nga rekisito sang DepEd. Sunod naman kay Lemuel Aranjuez, Principal 1 sang Marble 8 Elementary School. Patapos na ang pagpangbaklas ang iyang mga manunudlo sa tanan nga mga hulot kung sa diin natapos naman sunod pa ang Brigada Eskwela sa ila buluthuan. So far, na-prepare kami at same time mga teachers naton na nakaumpisa ng baklas. Okay. Tagang Brigada Eskwela naton tapos naman sa August 19 pero may mga parents pa man nga nag-brigada. Kaya nagpa-enroll sila sa bata at the same time Brigada Eskwela sila. Okay. Sa subong yara na sa 90% ang enrollees ang mga ini sa ila buluthuan. Ini si Brigada Jed Sibanes Gape in the heart of changing lives, Brigada News. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng mineral supplement, partikular na ang mayaman sa macro at trace mineral na kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at nutrisyon. Kaya ugaling uminom ng Nigari Mineral Food Supplement araw-araw. Naglalaman ito ng magnesium, sulfates, chlorides at potassium. Nigari, patak mineral. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Ka mga tag-as og dekalibreng mga armas ang gisurrender ngadto sa 90th Infantry Battalion Philippine Army sa pipila ka mga kapitan o grupo sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ibrigada mo, Lizelle Banga.
Pinaagi sa kooperasyon sa militar sa 90 Infantry Battalion, kapulisan ug lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, 19 katag-as nga kalibre sa armas ang malampusong napresentar kagahapon sa buntag. Kini human nga voluntaryong gisurrender sa pipila ka grupo ug kapitan ang mao mga armas ngadto sa militar. Ang mga armas gilangkuban sa musunod: usa ka 60mm mortar, usa ka M16 rifle, duha ka M14 rifles, usa ka Garand rifle, usa ka M203 grenade launcher, 7 ka rocket propelled grenade launchers, uban ang 5 ka mga bala, usa ka shotgun, duha ka caliber .50 rifle, usa ka caliber .60 rifle ug duha ka caliber .30 rifles. Ang balik baril program usa sa mga inisyatiba sa gobyerno aron mawagtang ang mga iligal nga armas sa komunidad aron malikayan ang bisan unsang hulga sa seguridad nga mahimong hinungdan sa kagubot. Gihimo usab kini sa tinguha nga magpabili ng kalinaw uban sa tabang ug suporta sa mga lungsuranon ug sa lokal nga kagamhanan nga magsilbi nga kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga barangay election. Mitambong sa mga aktibidad sila Colonel Neil Roldan, ang Deputy Brigade Commander sa 602nd Infantry Brigade, 6th Infantry Division, Philippine Army. Police Colonel Roel Sermese, ang Provincial Director sa Provincial Police Office Maguindanao del Sur, Major Roel Cacbay, ang Executive Officer sa 90 Infantry Battalion, ug Police Captain Norman Noor, ang Chief of Police sa Pagalungan Municipal Police Station. Si Lieutenant Colonel Roel Gavilanes, Commanding Officer sa 90 Infantry Battalion, na mahayag usab nga ipadayon matud pa nila ang kampanya batok sa iligal nga armas sa ubang mga lugar aron mapataas pa ang seguridad sa ilang hingsakpan. Gikan dinhi sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, kini si Brigadang Lizelle Anion Banga, in the heart of changing lives, Brigada News. Na kaso sa dengue ang natala sa Mati City. Sulod lang sa usa ka semana, butang nga gika-alarma sa City Health Office sa nasangpit nga syudad. Ibrigada mo, Rene Canoy. Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Mati City. Butang nga gika-alarma karon sa buhatan sa City Health Office ning Dakbayan. Gani sulod lang sa usa ka semana gikan Agosto 13 hangtod 19 nakatala ang mga buhatan og 76 ka kaso samtang ubay-ubay usab ang mga areas nga adunay severe cases og padayon ang transmission niini. Nasayran nga tungod sa pagpadayong pagsaka sa kaso sa dengue fever sa Mati City, milapas na kini sa epidemic threshold. Padayon nga nagpahimangno karon ang buhatan sa CHO ngadto sa mga ginikanan nga kung adunay ginabati ang ilang mga anak sa sintomas sa dengue sama sa pagbalik-balik sa kalentura, sige ug suka, ingon man adunay mga skin rashes nga ipa-check up gilayon sa pinakaduol nga barangay health station aron mahibal-an kung natapdan ba kini sa sakit nga dengue. Dugang pa ipadayon kanunay ang paglimpyo sa mga palibot o panimalay pinaagi sa search and destroy breeding sites aron malikayan ang sakit nga dengue. Ilabi na nga milapas na sa epidemic threshold ang Dakbayan o aduna nay mga natalang nangamatay. Sa pikas bahin nagpahigayon og clean up drive ang buhatan sa CHO Mati uban sa mga opisyal diin taas ang kaso sa mong sakit, partikular sa Barangay Sentral. Gikan sa Mati City, in the heart of changing lives, kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Tugba sa prisuhan ang tulo ka miyembro sa pamilya. Human kini napalitan og illegal nga droga atol sa buy-bust operation sa Block 32, Lot 7, Purok 5, Barangay Santo Niño, Tugbok District, Davao City. Ibrigada mo, Gib Maing. Tugpa sa prisuhan ang magsuon og anak human kini nasikop sa gilusad nga buy-bust operation sa Tugbok Police Station alauna kaganang kadlawon Agosto 23, 2023 sa Block 32, Lot 7, Purok 5, Barangay Santo Niño, Tugbok District ning syudad. Giilaman dinakpan nga si Renante Kapitan Aribalo, 47 anyos, single, pintor. John Christopher Casaol Aribalo, 18 anyos, single, walay trabaho. Ug Raymond Kapitan Aribalo, 39 anyos, minyo, figurin vendor nga susamang muyo sa nesgutang lugar. Nasayran nga ang mga nesgutan magpamilya og nasikop kini human napalitan sa operatiba og usa ka small size sachet sa gikatahapang shabu nga motimbang sa 0.12 grams bugti sa 500 pesos. Na-recover usab sa posisyon sa mga nesgutan ang lain-laing gidakon sa illegal nga droga nga motimbang sa 0.9 grams, 2 grams, 0.15 grams og coin purse. Gibada-bada ang muabot sa 2.36 grams nga dunay street market value nga kapin kun kulang 40
43,600 ka pesos ug DDB value nga 16,048 ka pesos. Ginahikay na karon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa nahisgutan. Kini si Brigada Gib Maing in the heart of changing lives, Brigada News. PCG Northern Mindanao mitabang na sa pagpangita sa usa ka tripulante nga aksidenteng nahulog sa barko nga mulayag unta padulong sa Cagayan de Oro. Pamilya dunay duda sa insidente. Ibrigada mo, Miles Ramos. Mitabang na karon ang Philippine Coast Guard Northern Mindanao sa Coast Guard Station na Eastern Bohol sa pagpangita sa usa ka tripulante nga aksidente nga nahulog sa barko sa bahin sa baybayon sa isla sa Camiguin ug Bohol. Naila ang tripulante nga si Mark Lloyd Iskol, 25 anyos, ulita og residente sa Barangay Buena Vista, Pentuyan, Southern Leyte. Ang biktima lakip sa 25 ka crew nga sakay sa MV Fortune Legacy nga dunay karga nga 1,831 metric tons sa soya nga gikan pa sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sumala sa usa ka Andy Canyon kinsa igagaw sa biktima, nahulog matud pa sa lawod si Mark. Samtang duna kini giasikaso nga trabaho sa barko ni adtong Agosto 21 ning tuiga. Duda sab ang pamilya sa insidente, diin gikwestiyon nila kung nganong padayon nga nakabiyahe ang barko luyo sa hitabo. Nag-slashing nga akong gagaw, nagkuha ng trapal ba. Aksidente daw na putol ang PC. Sa iyang pagbugkot, nahulog siya sa dagat. Pagkahulog niya sa dagat, nakita pa siya nga nahulog. As per sa iyang kauban, gitsahan daw nilag PC, nakagunit daw akong igagaw. Ningbuhi daw kay gikapoy na. Mao nang di mi katuo kay kung ikaw makahawid, ringog ka. Nganong buhaton man ang igagaw, di mi makatuo ana. Unya, hitabo to ng incident sir, August 21, exactly 8 AM. Buntag siya, so klaro, makita siya. Ang pangutana, nganong na rescue dayon nila nga. Pagkahog nimo, pag nakareport ka sa captain, di ba balikan man na dayon? O nanganong nga Manila na ma-rescue. Panawagan karon sa pamilya sa mga otoridad, lakip mga residente sa kadagatan sa bahin sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin Island ug Bohol nga matabangan sila sa pagpangita sa biktima. Una nang gikumpirma sa PCG Eastern Bohol ang report, human makadawat og tawag gikan sa personahe sa MV Fortune Legacy og diha-diha nga nagpagawas og notice to mariners. Nasayran nga ang MV Fortune Legacy karon makita sa baybayon sa sakop sa Cagayan de Oro. Padayon ang search and rescue operation sa PCG og mihatag na sa kamanduan sa tanang fishing vessels, gagmayng sakayang pangdagat og mga barko nga moagi sa nahisgutang baybayon nga magbinantayon o galing makita ang tripulante. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si Miles Ramos, in the heart of changing lives, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nang inahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 000037840172. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Dil Bartolaba, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.